Hi, magandang araw sa inyo mga kutsikoys at mga kutsikoys kong nasa fire sign. So, we started already with the Shadow Charius. Ngayon naman ay sisimulan natin ang love reading na to for Aries. Okay, so anumang panahon, anumang araw, buwan, linggo o taon ninyo ito napanood sa aking account ay maaari pa ring mag-resonate sa inyo ang reading natin, no? So if you are feeling that way na natutugma or nagre-resonate sa inyong reading, let me know, mag-comment po kayo sa ating comment section. So maraming salamat pa rin po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating po mga tarot card or tarot card readings, no? Sa Tagalog kasi tarot. So, yung mga tarot card readings natin is maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Ayun. Anyhow, i-cut off na natin tong maraming sinasabi or maraming salita kasi I receive a comment one time from you guys no regarding that. But anyhow, we'll try our best na paiksiin yung ating mga readings para makita nyo na or ma-visualize nyo kung nagre-resonate ba sa inyo yung ating reading. So, Aries, no? Let's see here. Tingnan natin dito kung ano nga ba ang sitwasyon mo sa ngayon regarding sa love life. And let's see kung ito ay magtutugma ba sa iyong sitwasyon or kung ano nga ba ang talagang ipapakita sa atin ni universe, no? Sa mga mensahe niya para sa iyo about your love life. Alright, so tingnan natin dito. Okay. Alright, so in terms of the situation, okay. In regards to this, no, Aries, meron kang Page of Pentacles, Two of Pentacles, and then you also have here the Seven of Swords. The way you see it here, Aries, no, Aries people, sa lahat po ng mga collective yan, ito po yung ating nababasa sa ngayon. Meron ka ritong situationship na maaring isa sa inyo na partner mo ay may anak na, no? At hindi mo ito alam as of today. Kumbaga parang siguro nahirapan ka if this person has really a family na before or nagkaroon na ng anak. So, nag-juggle yung emotions mo throughout the relationship kung ipagpapatuloy mo pa ba kasi parang may mga kutob ka or parang pakiramdam mo ay nililihim sa'yo or niloloko ka ng taong mahal mo, no? But the way you see it, kung hindi man ito yung partner mo, maaaring ikaw din naman, ganun ka sa partner mo na may anak ka na pero hindi alam ng partner mo, no? But then again, to what I can see here with the Seven of Swords in here, kailangan nyo lang i-let go yung mga gantong sitwasyon, which means pag-usapan nyo muna before nyo i-let go. Ibig sabihin na linawin nyo muna sa isa't isa kung sino na ba yung may anak or sino na ba yung talagang nagkaroon ng pamilya before, no? Para malinaw to both parties kung ano nga ba, no? Kasi the way I see it din, may possibility din naman, no? Ang ilan sa inyo, mga Aries signs, ay nagkaroon ng third party, no? Kasi meron ka sa bottom deck, Three of Pentacles and then Ten of Swords. Plus meron kang Seven of Pentacles. So possible din naman na ikaw, kung sakali man ikaw, no? O yung partner mo ay third party sa relationship ay maaaring nagkaroon ng anak, no? Nang hindi inaasahan. So, kailangan lang linawin din sa isa't isa kung ano yung mga sitwasyon, no, ng partner mo, tapos dun sa nangyayari sa sitwasyon nyo. And then if there's third party involvement or kung may nagkaroon ng kabit, linawin pa rin para maayos kayo kung sakali man na magkakaroon ng paghihiwalayan in the near future ay pag-uusapan nyo ng maayos, may closure ng maayos. Kasi most of the time, no, hindi naman natin masasabi na karamihan talaga ng hiwalayan sa ngayon ay walang closure, no, ng maayos. And most of the time, yung isa umalis, yung isa ganun din, or yung isa naman na iwan. It's really hard to tell kasi kapag nagkakaroon ng ganitong issues, especially for the situation. But then again, kung kayo naman ay nagsisimula pa lamang at sabihin natin nga, isa sa inyo may anak, kailangan maging honest kayo sa partner ninyo kasi the most common denominator din for having a good relationship together is not just only for having an open communication. Number one yon. Number two is yung honesty in between. So, kailangan both of you ng partner mo ay maging honest sa bawat isa para alam ninyo kung ano nga ba dapat yung tinatahak ninyo within the relationship, no? And the way I see it kasi dito, either ikaw or either partner mo sa nakikita ko with the reading, ay nagja-juggle ng emotions. Meaning to say, parang hindi alam kung magpapatuloy or ano bang gagawin.
no? Either ganun din, maaring possible din dito sa reading na 'to, sabi ko nga, kung may third party maaring natuklasan mo rin na may third party partner mo o ikaw natuklasan ka ng partner mo na may third party, tapos either nakabuntis ka or nabuntis ka, 'no, sa sitwasyon. So, in both ways kailangan talaga honesty is the best policy para mas makita ninyo, 'no, all throughout together na kung saan talaga patutungo ang isang relationship. Well, it's really hard to tell. It's really hard to say din naman, no? Kung talagang merong kabitan na gaganap. Pero but then again, in terms of the situation, maging honest lang and open communications about isa and everything will be fine between you and your partner. So yun lamang yung nakikita ko for today. Maraming salamat po for supporting me here on my account po na Goddess Venus Tarot. Thank you so much po. Have a wonderful day mga Aries people, no?